Lods, natapos na natin. Update tayo sa ating ginawang battery. So, natapos natin yung casing. So, wala tayong voltmeter. Walang available na voltmeter dito. Si sir na maglagay ng voltmeter. So, natatanggal naman tong takip. So, tuturuan lang natin si sir kung paano maglagay. Kahit dito niya na lang siguro ilagay. Or yung mga bilog na ano no. Yung bilog. Mga lods, at good morning at welcome back sa ating munting channel. So ayan, magandang morning ano. So ayan, magandang buhay sa inyong lahat dyan. At ito, meron ako i-share sa inyo. So meron tayo ditong portable gen ano, or portagen na Blue Tea. Ayan, Blue Tea ang brand ano. So ayan, Blue Tea. So galing to sa ano, sa customer natin. Asan ba yung ano nito? Medyo malayo-layong lugar pa to, pinadala no. So ang una-unang problem daw nito, sabi ng ating customer, sabi ni sir ano, ay matagal daw mapuno or hindi na napupuno itong battery niya. So ang ginawa niya, hanggang ano no, di ko matanda ano ilang percent ba yung sinabi niya, 80 ba ata yun, hanggang 80% na lang ano. So ito, nakabaklas na kasi ganyan na yan pagdating, baklas na. So ito yung battery na old niya. So ayan, tinanggal niya lahat kasi nga kinuha niya yung BMS. So nilagyan pa niya ng mga voltahe. And then ito yung battery na ginawa niyang DIY ano. So nag DIY siya ng battery. So ito yung BMS nito dito. So ang binili niya is yung ano, malaki na LiFeO4 ano na battery na 3.2 volts. So sa tingin ko parang nasa ano ata yan, nasa 20 ampere bawat isang piraso ano. So ginawa niya 20 ampere, 24 volts. So ito kasi is kung matandaan ko ilang piraso to kada ano. So 3.2 volts, nasa ano lang to siya, nasa 4,000 milliamp ata yung ganitong mga battery ano, or 3,000 milliamp. So LiFeO4 3.2 volts. So yan, ang dami. So ito ngayon ang problem niya nung pagka DIY niya ng battery, nung binalik niya na dito sa ating inverter, itong pinaka inverter niya ay ayan, dito yung sinaksak ang battery. So ano siya, ay hindi na nagpa-power kasi nga ay nung pagdating dito tinester ko, plug ko yung battery niya, buo naman yung battery niya, meron namang voltahe. So papakita ko sa inyo. So meron namang voltahe yung battery. Oops. So ayan, meron namang 25. Ang problem is ayan, isaksak natin dito sa kanyang ano. At tester natin yung battery natin. So ingat talaga sa mga ganito, ay wag muna basta-basta mag DIY kung hindi kaya ano, ay para hindi masira yung pinaka inverter. So lagay natin tong communication. Oops. So tester natin itong pinaka battery nya. Ayan dito sa ating BMS. So nagda-drop out na yan siya. So wait lang, iyan ako muna doon sa dulo. Dito sa ating sa ano bang dumaan dito sa ano? Dito na siguro. Ang hirap pa. Positive ata, negative. Positive ata ang dumaan sa ano. Ang hirap isang kamay. Tayo sa fuse. So ayan nagda-drop out siya. So nagiging 1.7 na lang yung voltahe natin. So itong may fuse ay ano yan siya, negative, and then ito yung positive natin. Kasi yung positive direkta naman ata yan, hindi na dumaan ng BMS. Yung negative side ang dumaan ng BMS. So ayan, drop out.
or dito tayo mismo, tusukin natin mismo sa wire, matulis naman itong ano natin. So ayan 1.9. So kapag katatanggalin natin yung ating pinaka battery ay ayun, meron 25 volts ulit, no? So ayan yung problem ni sir. So kaya walang power kasi nga nagda-drop out yung battery, no? So ayan, ito yung share ko sa inyo at ito-trace ko muna to kung ano yung problem talaga. Kailangan suyurin itong board dito isa-isa para mahanap yung salarin kung bakit nagda-drop out yung battery. So ito yung problem na ito. Wala naman din nasunog. Ito yung problem sa mga ano, kapag walang masunog. Okay lang kung may masunog sana para matumbok natin agad yung problem. Ito magti-trace out tayo. Either dito sa kanyang pinaka-driver. Ito yung mga driver niya. Susubukan ko to ngayon tanggalin itong mga driver IC, no, na itong MOSFET SLM 2110 na IRS SND type, ano. Same doon sa ano natin, yung sa ginawa nating class D. Ito. Ayun ang IRS din yan siya, oh. Tingnan nyo, 2110. Pero ganyan siya, old style na chip, ano. Ito din, IRS yun din yung ginamit, is in the type na siya. So ayan, SLM 2110. So di ba, same lang sila. So mataas ang watts nito. Yung nga lang nagkamali, baka nagkamali lang si sir sa pagtapping ng ano, no. So di ko alam kung paano niya ginawa. Kasi nung una nagchat pa kami, ay hindi niya na agad pinadala sa atin. Sinubukan niya munang mag DIY kasi nga naman ay medyo malayo tayo, no. Kasi nga ay mahal yung shipping. So ayan, continue tayo. Tracing up ko muna to. Kung pero tanggalin ko muna yan ng driver. And then testing ko i-plug itong battery ulit. Kapag may voltahe na at nagka-power to dito, kasi ito connected to dito ito. So it means yung driver ang problem. Yung pinaka IRS 2110. So may nabibili lang yan. So ito, ayun nga lang, hanap pa ako. Ito, continue lang tayo. So ayan, bago natin simulan mga lods, troubleshoot ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, inanyayahan kitang pakisubscribe sa Kimunting Channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. Thank you. Ano, so yan yung battery natin, niripak ko siya. At ayan, inayos ko yung mga wiring kasi ang gulo. So ito yung binawas ko. So nagka high voltage, buti na lang hindi nasira yung BMS. So nagka high voltage siya. Ito dito, ito pinalitan ko. Itong dalawang to kasi nga sa baterya nakakonect, nagka high voltage, nagka problema. Then yung dito, ayan driver niya, pinalitan ko din yan. So okay siya. Then yung dito, meron pa yun isa. Ito. Ayan, testing natin. Gumagana siya pero ayan ano yung battery na logo. So it means hindi niya na-detect na may battery pero umaandar siya. So yung sa 220 naman, ayan, gumagana yan siya. Ito gumagana na din. So kapag i-charge natin yan siya, lalabas yung percent. Pero kapag katanggalin natin, pero nagsi-charge siya idol, no. So nagsi-charge siya. Yung battery tinetester ko doon sa kanyang pinaka ayan, nagcha-charge naman, dumadagdag naman yung ano niya, voltahe. Ayan, i-charge natin. So pag i-charge mo siya, lalabas yung percent. So ayun, gumana na yung pan. Sayang talaga, sana kung pinadala mo lang to sa akin direkta, wala na sana nagka-problema, hindi na sana to nagkaano. Yung battery mo naman, yung yung sa kanya talaga ay may problem na din, may weak na doon, kaya hindi na napupuno yung battery niya. So ganyan sana yung pag-build. 7 series lang kasi nga dapat sana pagbuo ka ng battery, yung BMS mo, yung dito
bibilangin mo talaga yan siya from negative side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ano lang siya, 7 series. So yung ano naman, yung balancer hindi na magagamit kasi nga ay 8S to. Useless din kasi ito pag gamitin na Ludson, kasi meron na to siyang balancer. Ayan oh, may balancer na siya. Ito na yung balancer niya, may active balancer na siya na ano lang yan, mga 1 ampere siguro. So gumagana na yung ano niya. Saksak tester natin. Itong pinaka ano niya, sana yung charger ko. Ito dito, gumagana yan siya. So ayan, i-charge ko yung cellphone ko. So ayan, wait. Ayun, gumana yung ating inverter. Okay na yan, na-repair na natin yan. Sayang talaga, nag-high voltage yung ano mo, sir. Ito na yung problem ko ngayon, itong display. So kahit tanggalin natin yan, meron pa rin ang kuryente yung sa inverter. Yun nga lang yan, di mo na makita yung percent. Ito yung tinitrace ko kung bakit nawawala yung ano nya. Kumbaga nagiging empty yung battery. Ayan, oh, empty. Sign ng empty, ano. Pero yung inverter gumagana, walang problema, okay na siya. Pati yung charging, kasi ito yung sa switching ng charging, no? Itong pinalitan natin. So dito gagana din yan. Ito lang talaga ang problem natin, yung display na. So ayan, pagka i-charge okay siya. Ngayon hindi mo na alam kung ilang percent yung battery kasi nag-i-empty siya. So ito yung susubukan kong i-trace kung kaya ko pang anuhin to. Kasi ito yung sa display nya, oh. Itong IC na to hindi ko pa naman ano. Yung mahaba na yan, oh. Yung mahaba na yan. So tignan ko kung may benebentang ganyan, ano. Subukan kong palitan yan. Di sana dandahan ito kasing temperature din, oh. Inayos ko siya. Kasi lumalabas din siya dito. Ang inayos ko yung pagkahinang. Baliktad kasi yung pagkahinang mo nung isa. So nag-i-empty siya. So ayan lang, dol, no. So titrace ko muna. So ayan, oh, yung ano mo, yung battery. Inayos ko yung mga ano, ayan, nagdagdag ako ng ano, kasi yung nilagay mo is ano lang, yung mga tabing lang. So ayan, inayos ko din to. So pati dun sa ano, kompleto na yan. Mga lods, sa ating ginawang Bluetooth. So nagka-high voltage pala si sir dito sa pag-assemble ng kanyang battery. So hindi ko rin napansin kanina kasi nga ay first time ko maka-repair din ng ganitong Bluetooth. Kasi yung unang na-repair ko na Bluetooth, so hindi ko lang na-share, ano. Hindi yung ano, yung battery na ano, yung 3.7 yung mga battery niya na 3 series. So yung ano dito, yung mababa na ano, na model, yung next niya, no, yung sa baba niya. So eto, binawasan ko siyang dalawa. Binawasan ko ng isa kasi 24 volts yung inassemble ni sir. So yung ano niya pala, yung stock battery is nasa 22 volts lang, ano. So napansin ko, nakita ko kasi dito sa mismong charger niya, nung una hindi ako nagano kasi nga naka-assemble na yung kanyang battery. Hindi na ako nagduda ng ano kasi nga na-assemble niya, no. So yun, napansin ko pala na pagbilang, kasi binago ko ulit yung wiring niya kasi ang dugyot tignan kanina, no. So pagbilang ko na short ng isang yan, kasi may nakamarka diyan na ano, ayan, oh. B1 and then B2, B3, B4, B5, B6. So walang B7. So hindi siya 8S. So 7S lang siya. So yun ang kanila labasan, sumubra yung voltahe. Kaya yan, ito pinalitan ko yan, yung sa charging IC nya. Pati yan, no, driver, pinalitan ko din yan kasi hindi nagcha-charge yung ano, no. So nung ano nga, nung napagana ko na siya, meron ng voltahe dito, ayan, battery.
So may karga pa, no, high voltage. Kaya ayan, gumana naman siya. Ayan, so hindi makikita ang percent ng battery, so nadamay dito sa pinaka front panel. So ang duda ko dito, baka itong mga IC na to, isa dyan sa mga IC ay may problema. So ito yung susubukan kong troubleshoot kung kaya ko pang gawin, ano. Kasi kung hindi ko na kaya itong kasi pag hindi ko na mapalabas yung percent dito, ang gagawin ko ay maglalagay lang ako ng voltage. Maglalagay lang ako ng voltmeter para maano ni sir. So kasi dito ako sa charger niya, nakalimutan ko. So dito kasi dito ko napansin kanina sa charger niya na ang max full charge ng kanyang voltahe ay 25.2 volts, 8 ampere, ano. So 25.2 volt, divide mo yan sa kasi itong cell na to ay nasa 3.6 ang kaya, no, ang puno, ang full charge ng isang cell, 3.6. Although kaya naman ng 3.65 pero recommended is 3.6. So ayun, at ito i-divide mo yan siya sa sa 25, yung 25.2 divide 3.6 ay ang lalabas niyan is 7. So 7 series, 7 cell, no, series, 7 series na cell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ayun, kaya yun na ko kagad, kaya tinanggal ko ulit mga wiring niya, kaya winiring ko na ulit. So ayan, at medyo gumanda na rin yan, hindi gaya ng unang gawa ni sir. Dugyot tignan. So ayan, nakabusbar na yung iba, marami kasing kulang na na busbar ang nilagay ni sir. So ayan, so napasobra si sir ng isa, ginawa niya 24 volts. So nung pagka-charge ng niya ay yun, nagkaloko-loko na yung percent. Siguro nasira yung dito sa pinaka-display. So ayan lang, voltmeter na lang ang paraan nito pag kasi nagcha-charge naman siya. Ayan, i-charge natin. Nagcha-charge naman siya mga loads, So ayan, 23.2. Plug natin tong charger natin. Pag i-charge siya, lalabas yung percent. Ayan, lalabas siya, nag-charge siya. Yung charging percent, no. Ayun, nag-charge na siya. 23.5 na. Hanggang 25.2 ay puno na yung battery. At saka malalaman din ni sir, kung di man natin malagyan ng voltmeter, malalaman din ni sir na puno na yung battery kasi itong dito, magiging green to, no? Magiging green. Yan, kulay red siya ngayon. Ayan, kulay red. Magiging green yan siya pag puno na or mamamatay. So ayan. So yung inverter niya na-repair ko na din, yung nagawa nga doon, kasi ito yung sa 12 volts, itong regulator na to, ito yung switching niya sa 12 volts kasi 12 volts yung inverter niya So ito, plug natin, charge tayo para malaman natin na buo yung inverter, may watts yan dyan lalabas. So ayun. So it means okay na yung working good na yung kanyang inverter. So ayan, working good na din yung charging niya. Ang problem ko lang talaga is yung percentage kapag tinatanggal natin yung battery percentage, yun lang talaga siya. Ay, tignan natin kung kaya ko pang gawin. Kasi ang liliit na ng pyesa dyan, at saka IC wala tayong pampalit dyan. So yun naman yung sinabihan ko si customer, ang sabi niya, si customer idol, subscriber din natin, sabi niya importante magagamit daw. So yun na lang yung option ko, lalagyan ng voltmeter para may siya, monitoring sa battery kung ilang volts na, no. Kasi pag ganito, kasi pag tanggalin hindi mo siya makita. Ayan, zero siya, zero yung bat natin, empty. So yun, continue na lang tayo. So subukan ko muna itong troubleshoot yung pinaka display ng kanyang battery. Titrace ko kung bakit walang display. Nag-sign ng empty yung sign lang low bat kahit hindi low bat. So sa tingin ko IC talaga ang problem nito, kagaya ng mga cellphone So ito mga lods, at natanggalan natin yung kanyang pinaka front panel display, no. So na-check ko na lahat ng mga fuses, may mga fuse siya dito. Buo naman lahat ng fuse. Ito fuse, yan fuse, then meron pa yan dito. Ito fuse,
Sa baba, fuse. Dito, may fuse din. So, buo naman lahat. So, may nakapagsabi sa atin, no? Nag-chat tayo sa kaibigan natin, Tech. Ganito daw talaga ang sakit ng Bluetooth. Lalo na pag ma-drain yung battery, ano? Or nagka-problema once na nagka-problema yung battery. Hindi na daw lumalabas yung, or kung hindi na accurate yung kanyang display. So, ang gagawin na lang natin dito siguro, lalagyan lang natin ang voltmeter, ano, para makita ni sir yung battery kung ilang voltahe. At so hindi naman natin pwede galawin yan dyan, at masayang naman kapag madagdagan pa yung problema ng display. So ito kasi yung display IC nya. Then ito di ko alam anong mga purpose nito. Or dito to, yan, may mga ano siya, may mga function siya. So yung ito sa ano natin, sa lighter socket, ano. And then dito sa charging. Ito yung sa bat natin. So ito yung sa ating doon sa ito yung wireless charging, no. So di natin na pwede galawin kasi ano yan, SMD, baka madagdagan yung sira, magkakaproblema pa tayo. Sabi nung kaibigan natin i-ignore na lang daw yung display kasi ito daw talaga yung sakit ng Bluetooth. So ayan, hindi ata na-fix ng company to, or wala silang wala silang tutorial kung paano i-fix yung mga ganitong problem, ano. Kasi hirap pagka so ang gagawin na natin dito ay lalagyan na natin ng voltmeter. So lagyan na din natin indication kung hanggang ilan lang yung LED. Sa tingin ko mag-auto shutdown naman siguro to pag lobat na, no. So ito, at balik ko na lang to. Hindi pa rin natin to magawa kasi ang liit ng pyesa. Wala tayong pampalit sa ganyan. So at least working na, magagamit ng customer. So yung battery pack niya sa labas na lang kasi hindi na magkasya dito. Kasi malaki yung binili niyang battery, eh. So yung pack niya, na check ko, may mga weak na cell. So medyo matagal na din to kay customer, no, itong Bluetooth na to. Kaya yun, nag weak na yung ibang cell. So sabi niya ay pipilian na natin yun ng mga okay pa. So gagamitin niya ata. So i-capacity test na lang natin. So ayan na lang natin, tapusin lang natin itong video natin. So lagyan ko ito ng voltmeter. So mga lods, update tayo. Andito na yung materials natin. Nandito natin pang improvise or pang convert. So wala, hindi ko lang nabili yung ating DC digital voltmeter, ano. So walang stock dito, so nag-order na lang ako. So pahintayin na lang natin si customer, pero ito i-ready na natin. So ang binili natin kanina ay dalawang pares ng battery terminal or DC terminal, red and black. And then meron tayong I terminal or battery lug. So malaki, itong malaki dito to para sa ito na wire. So yun, dito pinutol na natin yung wire sa BMS kasi papalitan natin. So ito pinutol natin kasi dito natin yan ilalagay itong itong battery terminal. Ipit natin dito para plug and play lang yung battery ni sir. Kung case masira ulit, gawa lang ulit ng panibagong baterya. Ganun pa rin yung BMS na gagamitin. So ito naman, itong 4 wires na to, itong wire na to ay bumili ako ng car socket, no. Ito wire, ito 4 wires din siya. So to siya, putulin lang natin, hatiin lang natin or magdugtong na lang tayo. So doon natin ilagay din natin ito, plug and play lang din siya. Tingnan natin kung ano pwedeng gawin para sa sensor to ng sensor ng ito sensor ng temperature. Kasi 4 yan. So ayan, meron din tayong cable tube. Meron tayong automotive wire number 10. Pwede na to kasi maliit lang naman. Ito yung gagamitin natin pang jumper. Kumbaga wire ng ating baterya. Lagyan natin ng I terminal or lug terminal bawat dulo para plug and play lang talaga siya. Ito, lagyan natin ng casing na fiber para safety yung itong mga terminal na to, hindi magka-short. So ayan, continue lang tayo. At ito, natapos ko na din yung may nag-order, nagpagawa sa atin ng baterya ng motorcycle. So life of 4, no, 6.5 ampere. So halagang 1.5.
So ito, continue na lang tayo. At marami pa tayong gagawin. Sobrang busy natin ngayon. Ayan, oh. Meron din tayo dito yung sa street light na controller. So kakarating lang, bali tatlo yung ayusin natin. Papalitan natin ng ganito kasi hindi na nagcha-charge yung battery, at bilis na lang malobat. So marami na akong na-repair na ganito. Ito lang yung problem, yung pinaka pinaka controller. Nandito na lahat, sensor at saka yung controller. So ayan. So ano pa to, galing pa tong China, hindi to, wala to sa online. Yan, solar charger na and boost constant current driver. So pati sensor nandito na din. Ito yung sensor niya. So sa mga street light, no, yung malalaki, yung sa sa kalsada makikita nyo. So yung continue lang tayo, trabahoin ko na to. Ako nga inyong piliyon, isip opisyal ni nga itong dakbayan, na na-peaceful kayo ang atong lugar. Walay gubot, nga walay salvits. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot, na ayaw kabalaga, kaya ako nga patun. Kaya ako nga patun. Ako nga inyong piliyon, isip opisyal ni nga itong dakbayan, na na-peaceful kayo ang atong lugar. Walay gubot, nga walay salvits. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot, na ayaw kabalaga, kaya ako nga patun. Walay gubot.
So ito mga lods, update tayo. So natapos na natin ano. So yan, ready na siya. 'Di ba? So yung battery bukas na lang to natin gawa ng casing. Gagawa natin to ng casing. So 7S. So yan, oh. Ipit na ipit talaga. So yung wire dito pinutol natin kasi ginawa natin ganyan. Kung ano yung nakita sa video natin ano. So ayan. So ito ay dito natin to ikakabit. Dugtong natin to dito kasi medyo na short na tayo sa wire. Dugtong na lang natin dito para mataas siya. Then ilabas natin to sa pinaka casing ng battery. So dito yan siya, saktong sakto talaga. Ayan o. Yun o. Saka matibay kasi naka-screw yan sa side. I-screw natin. Yun. Then ito yung wire dito para sa BMS. Ayun. Medyo mataas na din to kasi maglalagay tayo ng terminal sa casing. Yung terminal din sim din doon. Lalagyan din natin ng terminal to dito. So yung voltmeter lang talaga wala tayong stock. So si sir na lang natin yung paano kung kaya ni sir maglagay ano. So ito yung ano from battery to dito. From terminal to terminal. So ayan, parang gawang factory din. Nakasinkable tube lahat para safety. Ayan. So bukas lang natin tutuloy yung ano natin. Yung ating casing. So fiber ang gagawin natin. Siguro takpan lang natin to dito ng ano para hindi magka-short no or hindi makita. Yung green lang yung makikita. So lahat din yan naka-terminal. Ganon din, nakahinang ng maayos. Kasi yung unang pagkagawa ni sir ay hindi ko type yung pagkagawa niya kasi nga ay itong mga ito naglo-lost contact. Hindi naayos yung hindi naman hininang na kaso nga lang hindi maayos yung pagkahinang. At inipit niya lang yung mga wire gumagalaw-galaw. So hindi po bawal po yun sir, ganun sir kasi ano po yung ano natin battery sensitive po yan sa lost contact. Masusunog po yung wire niya, malulusaw. So ito at yung takip niya andun lang kasi pagtatakpan na yan siya. Dito na si sir maglalagay ng battery sa likod. So ayan, hindi na siya mahirapan i-access. Kung in case masira magpalit siya, so pwede lang kasi nandito na sa labas yung access. Pero same pa rin yung BMS na gagamitin niya kasi nga may sensor to. Ito yung sa sensor, dito ko connect yan. Ito yung mga sensor niya tatlo. Nandito inipit ko sa battery. Nilagyan ko ng pandikit para dumikit sa pinaka body ng ano. So ayan, continue na tayo bukas. So, ito na mga lods, natapos na natin gawin yung kanyang box. So kahoy lang, tabla lang yung ginamit natin ano sa pinaka sidings, and then yung pinaka top at saka bottom kaya fiber yung ilalagay natin. Kasi baka mag-crack kasi sa biyahe yung fiber no kapag puro fiber yung i-ano natin sidings at saka yung ano. So i-cover up pa natin yan. So wala tayong pintura kaya ito yung gagamitin natin sticker na kulay green. Yung bamboo no. So i-ano lang natin, cover up na lang natin. So ayan. Sakto na yan dito, sinukat ko na. Para safety din sa biyahe yung battery ni sir ano. Hindi magka-short. Mga lods, natapos na natin i-cover yung ano natin ginawa. So ayan, fiber, na-short tayo ng fiber. Nagdugtong na lang ako. Ayan, nagdugtong na lang tayo, pero goods lang yan. Ayan, ito yung takip natin. So dito natin yung lalagay yung battery terminal ano. Dito natin lagay yung battery terminal natin. So ayan, so saktong sakto, hindi makagalaw yung battery. Pit na pit oh. Sukat na sukat. So ayan. So nang mai-ship na natin to. Ayos.
may kabaong na yung ano, yung battery ni sir. So lalagyan lang din natin to dito mamaya ng lock, no, yung kahoy natin. Yan lang natin, screw lang natin dito. Kahit sa side lang para hindi lang siya makagalaw. Dito magputo lang tayo ganito. Ito. Hatiin din lagay dito sa side. Magiging screw, magiging silbing ano lock na battery. So ito bubutasan ko pa to para sa terminal natin. Saktong sakto. So ito na mga lods, ito natapos na natin yung baterya. So medyo tumigas na konti, ay pwede na natin testing to. So ito plug and play na din dito para in case tanggalin ni sir yung inverter. Di-backlash lang para hindi to masira, para hindi na siya magtanggal-tanggal dito yung sa likod. So ayan, ano lang siya, plug and play, binago ko ulit. So lahat plug and play. Ito plug and play lang din yung sa baterya natin. So ito testing natin. So wala pala yung ano, siguro di ko napansin kung may side casing ba to na pinadala si sir, no. So testing natin sa ating baterya. So tester din natin yung battery. Ilang voltahe? Kita ba? Kita ba? Dito natin lagay. Yan, mas kita. So baka nagustuhan yung video natin mga lods, no? Huwag kalimutan i-like. So tester, oops, sorry. So lagay muna natin itong terminal dito. So ayan, tester muna natin yung battery natin kung ilang volts. So yung may mga ganito, kung gusto nyo mag DIY 7 series lang ano. So meron tayong 23.1. So ayan, lagay na natin to positive. So plug and play na lang siya lahat para hindi na natin pahirapan si sir. So voltmeter lang talaga yung kulang, si sir lang daw yung maglagay kasi kung antayin pa matagal pa yung in order ko. So spark, mag-stack yung ano natin, yung ating capacitor. So ayan, lock muna natin yung baterya natin para hindi magalaw-galaw. Kung gusto magpapa-shoutout, comment lang kayo or magpatap ng mga pangalan sa ating video or masama sa ating video, no? Ay comment lang kayo dyan sa baba, i-screenshot ko lang yan and then itatap ko sa mga next video natin. So ayan, so ito yung buhay technician. Grabe, dami kong ano ngayon mga lods, meron pa nagpa-upgrade, meron namang pa-recondition. So dahan-dahan lang, mahina ang kalaban. So pa-side natin. So plug natin itong temperature. Ayun, di ba? Plug and play. So testing natin. Oops, wait lang. Ang hirap pala. Dapat pala paganyan muna natin itong baterya. Hindi tayo mahirapan. So on natin. You know. So wala siyang battery percent, naka-red yung ano. So ito pala yung sakit talaga ni Bluetooth. Nakita ko sa ano, sa YT. Nagkaka-problema yung percentage ng kumbaga monitoring ng kanyang battery ano. Nawawala yung percent. Pero ano yan siya? Yan, gumagana yan siya. So kailangan lang talaga may voltmeter para yung battery ma-monitor. Yung 220 on natin. Try natin sa ano yung pan-testing natin. Yung electric pan natin, oh. Testing natin ito na i-fan para malaman natin na nagpang-function talaga yung ano ni sir.
yung kanyang inverter. So titignan din to ni sir kasi nga ay ano din yan si sir, subscriber din natin. Oops, hindi na ata, parang hindi man ito kumakagat. Gusto pa ata itali. Ayun, tali natin. So, ano natin yung battery? Pa-side natin. Ito yung sobra ng battery niya. Sumobra siya ng series. So, ito yung ano naman, yung mga defective na tinanggal ko. Hindi ko na yan isama para ma-less yung kilo ng ano nung ating pinapadala. So, plug natin. Ayan, gumagana yung electric pan natin. Ayan. Taran. So it means nag-work na yung ating inverter. So ayan, malamig na siya. Tsaka yun, umiilaw naman din yung ano natin, oh, yung sa board. Nalalaman mo kapag nagpa-power yung ating ayun, inverter. May kulay green. So ayan, goods na goods. Ayan, pwede pa ganyan yung paglagay na sir ng ating baterya. Taas natin konti. Ayan. Yun o, success na. So takpan natin yan ng ano, hindi mo na yan makikita. Ayan. So yung screw, di ko alam kung naisama ni sir. Titingnan ko pa dun sa box. Basta Pinoy malikhain, ano talaga, madiskarte mga lods. Asahan nyo sa Pinoy yan. So, balik natin to. So ito yung sa wireless charging nya, no? So wala tayong wireless na cellphone. Mumurahin lang yung cellphone natin. Kamay na, ay, may nakasali. Ayun. Tingnan ko nga kung may screw yan. So ito pala, kompleto pa sa loob, nakabaklas pala to. Ito pa may taas na screw. So yung mga maliliit na screw, so binaklasan na yung sir, no? So siya na lang yan na gano'n. So yan, may manual pa, oh. So lakas ng electric pad niya. So ito, i-post ko lang yung video. Final muna natin yung paggawa natin para ma-share ko sa inyo, ma-video ko na. So ayan, natapos na natin assemble. Ayan natin yung camera. So ayan, oh, voltmeter na talagang kulang. Maganda na itong ano, yung battery nya. So ito yung ano, stopper pala ng baterya para hindi gagalaw sa loob, ano. Yun, oh, ganda. Ayun, ito yung nagdugtong sa ano nila. So ayan. So ito, yung inverter nya ay merong nilalabas na 13 watts. So ayan, full assembled na. Ayan, may casing, oh. So ayan, goods na sir. So umandar yung ipan natin. And then yung charge pala, testing natin. Charger, Bluetooth. So
So kung meron kayong ganito, wag nyo galawin mga lods, ano. Kung hindi nyo kaya ay ilapit nyo na sa tech para for sure yung ano natin na hindi masira, ano. So plug natin yung charger. So malalaman naman din ni sir kapag puno na yung battery niya, kasi ito dito, itong red, ayan, magiging green yan siya kapag puno na. So ayan, ito yung palatandaan niya na dito na puno na yung ano battery. So lagyan niya rin ng battery, yung voltmeter yung ating battery para ma-monitor niya din, ano. So ayan, goods na goods. Ito talaga sakit ng Bluetooth na nawawala itong percentage ng battery. Pero sa charging walang problema, meron. Sa tingin ko hindi rin ata mapupuno dyan kasi nga nagka-problema na yung indicator. So dito mo na lang tignan sa pinaka-charger niya. Kapag ka nag-green na ito, it means puno na. Kasi nga yung supply niya ay sakto lang din sa baterya. So 25.2. So ayan. Ano naman, patatagalin pa ba natin to? So yung mga Bluetooth dyan, pwede nyo lang ipadala yan sa akin. Yung baterya, malaki na. So kung gusto niya pa malaki konti, siya na mag-assemble. Basta 7S lang talaga. So hindi na rin pwede siguro asin masyadong malaki, kasi nga yung BMS din natin ay yun din ang ano. Hanggang ano siguro 50 kaya pa, 50 ampere na baterya. Prismatic, pwede naman siguro gagawa si sir ng prismatic, ano. So ayan, hanggang dito lang yung video natin at tapos naman na tayo. Wala na tayong ibang i-explain sa inyo, wala na tayong ibang ipapakita. Kaya gumagana na itong ano, no. So ayan. So plug and play na. Pugi na ulit si ano, si Bluetooth. At hindi na ma-junk, magagamit pa ni sir ulit. So yun, magandang buhay sa ating lahat mga idol. Sa inyo din dyan, thank you sa walang sawang suporta. At God bless inyo lahat. At hanggang dito lang yung video natin. Bye bye mga lods, thanks for watching.